Airsoft take 3 na. Naglolo ko yung connection, no? Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging manalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter, kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kailangan ang higit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di lumipat ito, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang sa body lang lakad. Rush fire, deals tighter. Big man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big man, di mo kayang tapanan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big man, siguradong real ka bossing. Big man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big man, siguradong real ka, bossing. Okay, good day mga ka-Airsoft. Hello sa inyo lahat. Medyo pangit ang mga connections natin ng internet. Pagpasensyaan nyo na. Pero sa abot ng aking makakayanan, pilit kong itatawid sa inyo ang vlog na to, no? Itatawid ko sa inyo para mas matutunan ninyo yung tama, kung paano yung dapat, kung ano yung dapat gawin, kung ano yung tamang pamamaraan para yung unit natin magamit natin ng maayos. Okay? Shoutout po, Percival Mondragon of the Jagas North Jensen. Okay, ang layo nito, no? Shoutout po, good day and good afternoon sa ating Airsoft na si Sir Percival Mondragon. Grabe, na-apelyido pa lang. Naku, nakakatakot na. Mondragon. Hello, bossing! Okay,
shoutout. Good in, good out. Ay, unit ng ating Airsoft, no? The two-tone, gusto niya. Two-tone na Glock 17, okay? So, this one is a budget mill version of Glock. Okay naman siya. Actually, kahit budget mill naman, nilalagyan pa rin namin ng upgrade. Hindi nga lang full upgrade. Katulad dito, ang upgrade dito is fine tuning and trigger job. So, number one, hindi siya naka-fix outer barrel, hindi siya naka-half up rubber, hindi rin siya naka-hammer, hindi siya how do you call this? Hammer protection, hindi siya naka-hammer protection pad, hindi siya naka-half up rubber, hindi siya naka-nozzle, no? So, ang upgrade lang niya is fine-tuning and trigger job. Okay na rin, fine-tuning, ibig sabihin, nakatono ng maayos, trigger job synchronized of the internals, no? Kaya lang, kahit, kung mapapansin nyo, hindi siya naka-fix outer barrel yan. Tingnan nyo, kalugin natin, Ayan. Okay na? Nakikita na? Hindi pa rin. Hindi pa ko sir. Hindi nakikita ng calculator. Okay, restart mo yan. Restart mo. Ayan hindi siya naka-fix outer barrel, no? Yun lang naman ang downside niya, syempre, pero syempre yung internals pa rin. Pakitaan ko kayo ng magandang klaseng internals. Look, tingin ako ng yan, sige. Ayan, katulad dito mga Kersa pa, sabi ko nga sa inyo, budget meal to. So, pakita ko sa inyo yung internals niya. Sige. Yan. Magbubukas tayo. Ito naman, high-end na Glock to. Kasi SRC and Umarex collaboration to. Yan. Parehas silang Glock 17, Yan. Papakita ko sa inyo, Isang high-end version ng Glock. Actually, dalawa pa lang low-end version. Ito rin, no? Pero papakita ko sa inyo. Isang high-end version, while this is the low-end version. Okay? Pakita natin yung laman loob. Yung laman loob nung high-end version is ito. Ito, makikita nyo, full steel CNC. Ayan, makikita niya, full steel CNC. Lapit ako para mas maunawaan ninyo yung sinasabi ko. Tapos kuha tayo ng panturo. Okay? Yan. Ito mga Kerso, ito muna. Yung high-end version. Kung makikita nyo, black, full steel, itim na itim yan. Full steel CNC yan. Kung makikita ninyo, malinis yung pagkakagawa. Diba? Walang mga ribaba, walang mga dugtong, walang mga, masasabi nating mga foreign elements na soon makakasira sa unit, no? Ayan. Ayan, clear mo yung cache niyan. Okay. Ayan, ayan. Makikita niyo yan, Ayan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung low-end version. Kung makikita niyo yung low-end version, halatang-halata mo siya na alloy lang siya. 'Di ba? Alam niyo naman, syempre pag alloy, medyo hindi siya ganun katigas. Kumpara mo sa mga bakal talaga, sa mga steel, di ba? Ayan, makikita nyo. Then, makikita nyo, medyo hindi ganong magandang pagkakagawa niya. Ayan, Hindi ganong pulido. Ayan, medyo masasabi natin na madumi ang pagkakagawa, no? Hindi pulido, ayun, may mga bukol-bukol, ayan, Yan yung pinagkaiba ng high-end version, high-end version versus the mumurahin version, the low end. Ayan, pagtatabihin natin para makikita nyo ng husto. Ayan. Diba? Ayan. Yung nasa kaliwa, the high-end version, the low-end version. Ito nasa kanan, yung full steel CNC version. Ayan. Yan yung difference ng budget meal na Glock versus the high-end version na Glock. Diba? Ayan. This is a Glock 17. No? This is a Glock 17 from China. Okay? Kung mapapansin ninyo, meron din naman siya mga markings. Nandyan yung word na Glock, yung 17, yung Austria. Pero hindi to totoo. No? Ano yan? Kumbaga, ganito. Sa China kasi,
wala silang batas regarding sa pag-ano, yung imitation. Okay? So, hindi fully licensed to na maglagay sila ng mga markings. Pero dahil nga wala silang batas regarding mga copyright, yung imitation, kaya ginagawa nila. So, ibig sabihin, illegal, hindi mo masasabing legal tong mga markings na to. Alam nyo ba na pag dumadarating tong unit na to rito, nakatakip to ng sticker? Yan, yung mga yan nakatakip ng sticker. Tinatakpan nila kasi hindi nga legal ang pagkakagawa nito. Hindi katulad nung mga fully licensed na original na katulad dito. Ayan, makikita nyo. Diba? Ayan, nakikita nyo, Glock 17, Austria, etc. etc. Lahat to, legal to. No? Legal yung pagkakagawa nito. Ibig sabihin, nilagay ito rito ng merong license, merong otorisado yung pagkakagawa. Ayan, ayaw nang bumalik. Ayan. Kaya ako mismo hindi ko sinasuggest na mag-backlash kayo. Hindi ko nire-recommend na mag-backlash kayo ng mga unit, especially yung mga newbie. Kung yung mga pro, okay lang. Pero yung mga newbie, kasi baka hindi ninyo mabalik ng maayos. Pag hindi nyo nabalik ng maayos, syempre, magkakaproblema pa kayo, di ba? Ayun. Tapos, ayun nga. Mga ka-airsoft, na meron pa akong isang payo sa inyo. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo, yung unit mo, kumbaga, madali lang ang pyesa. Halimbawa, nagka-problema, right away may pyesa. Go for the Glock Taiwan. No? Glock na mga Taiwan. Okay? Kasi yung mga Glock na Taiwan is compatible sa mga ibang mga brand. Pero yung Glock China tulad nito, hindi siya fully compatible. Magkakaiba rin yung sukat. 'Di ba? Tapos, isa pa, ayun, ang unit talaga na maraming pyesa, sa totoo lang is the 2011 mga high kappa at saka Glock, no? Pero pag let's say although pwede rin naman yung Sig Sauer, kaya lang yun nga meron talagang tsamba Okay, no? Meron tayong ka-airsoft, no? Meron tayong ka-airsoft from Taguig City, nagkaroon kami ng problema. Actually, pakita mo nga, Gil, no? Yung ka-airsoft kasi na yon, syempre nandito naman ako, lagi kong sinasabi yung ups and down, yung pros and cons ng bawat unit. Okay. Magazine. Yan. Yung pros and cons ng bawat unit, no? Syempre, bago ko ibenta tong sa ka-airsoft, ipinapaliwanag ko, sir, ganito yan. Sir, ito yan, ito. Sir, ganito. Ayan, ganun, ha. Ipinapaliwanag ko. Pero sa kalagayan ng ating ka-airsoft, ayan nga, ipinaliwanag ko. Pero ano siya still, ito yung pinili niyang unit. Ang naging problema is the mag catch. Ayan. Sa totoo lang, hindi naman paano ba sabihin to? Isolated case to. Bihira lang naman masira to. Kaya lang, mga ka-airsoft, meron kasing tinatawag tayo na tsamba. Di ba? Katulad nito, mapapansin din nyo yung magcuts niya nawala. Naalis, nakalas, nabaklas. Syempre, di ba? Kung itong unit na to, Glock to, or 2011 to, marami tayo niyan. Di ba? Pero dahil dahil Sig Sauer, maganda tong unit na to, kaya lang, yun nga lang, yan ang problema niyan, yung parts availability, no? Bago to bilhin ni Bossing, sinabi ko na yung pros and cons nitong unit na to. Still, ito yung pinili niya kasi nagandahan siya. Ito yung naging crush niya, sabi ko nga, di ba? Pero, yun nga, wala na akong magagawa rito, no? So, ang gagawin ko rito ay ihahanapan natin ng parts para mas madali. Pero, habang naghahanap tayo ng parts, meron na tayong naka-order na parts nito, no? So, waiting na lang po tayo. Yun nga, ang sinasabi ko kasi, pag kasi kabisado ko na mga ka-airsoft, no? Pag mga high-end part, mga parts na hard to find, sinasabi ko na kagad yung must be willing to wait. Okay? Hindi naman po ako nagkulang sa mga paalala na regarding nga dun sa mga parts. Kaya lang,
Eh kung talagang ito yung gusto ng ating ka-airsoft, wala naman po ako magagawa ron, di ba? Ayan, katulad yan, may tsamba, natsambahan siya, naalis to. So, wala akong magagawa. Okay? Kasi sa totoo lang, naipaliwanag ko naman. Although, lifetime warranty naman tayo, syempre hindi naman mawawala yun. No? Kumbaga, lifetime warranty tayo. Kaya lang, yung mga ganito kasi sa totoo lang, ito baka magtaas kayo ng kilay, pero syempre mga airsoft resulta ng misuse, di ba? Yan. Pag resulta ng misuse, syempre learn how to manage your expectations regarding the lifetime warranty, di ba? Ang lifetime warranty naman, kung talagang nakita natin na factory defect, pwede, di ba? Pero kung yun nga, resulta ng misuse, wala akong magagawa ron. Basta, asa na? Ano yun? Wala akong magagawa ron. Pero hanggat maaari, gagawin natin. Okay? So, yun lang. Unit natin ka-airsoft, Percival Mondragon, naipakita ko na sa inyo yung difference ng budget meal, ng quality versus the medyo hindi quality. Okay? No? Katulad dito, all alloy lang to mga ka-airsoft na hindi siya hindi siya full steel CNC itong ano na to, no? Kaya wala tayong magagawa doon, okay? Tapos isa pa, demo test fire natin, ha? Demo test fire natin. By the way, this is a Glock budget meal. Okay? Ang Glock mid-class, ang Glock high-end, hindi ganitong itsura, pero magkamukha, pero yung laman loob iba. Okay? So ito, makikita nyo. Pero kahit China yan, syempre, medyo alagaan nyo pa rin. Lagyan nyo ng tamang silicone oil, di ba? Pies, target. Lagyan yung tamang silicone oil. Number 1, maglagay tayo dito sa ibabaw. Sino yun? Maring Jiren. O, bakit daw? Ha? Bakit daw? Tinatawag ako. Bakit? May handa. Dito. Ayan, lagay tayo dyan. Para kung ikakasa mo, hindi siya mauubos. Kasi ganito yan. Pag, wala akong sample dito no? Pag kasi laging tinatamaan to mga airsoft, nauubos din yung barrel. Okay, kasa natin. I-lock manually. Okay, then spray tayo dito sa nozzle. Dito sa loob. Yun. Tapos sa magazine, importante na wag natin papabayaan sa silicone oil. Walang iniwan mga airsoft. Bumili ka ng bagong motor. Bumili ka ng bagong sasakyan. 'Di ba papagasan mo siya sa gasolinahan? Papalagyan mo siya ng fuel, papalagyan mo ng diesel, papalagyan mo ng unleaded, papalagyan mo ng premium. 'Di ba pag pinagasan mo, yun yung paraan para umandar siya. 'Di ba? Ngayon, bago pa andarin yung sasakyan, dapat sinisiguro natin na merong engine oil, merong gear oil, merong transmission oil, merong brake fluid. 'Di ba? Apat yan. Napaka-importante niyan. Isa sa importanteng bagay yan para yung unit mo tumagal, 'di ba? Pag hindi mo sinuportahan yung apat na yan, so ang mangyayari yung unit mo pwedeng masira agad. Okay? Ngayon, sa airsoft natin isa lang, silicone oil lang. Okay? Nilagyan mo ng gas. Dapat lagyan mo rin ng oil para yung unit mo magandang maglaro. Hindi siya maganit, hindi mahigpit, di ba? Ano yan? Ayan, hindi maganit, hindi mahigpit, hindi siya parang sabi, flawless maglaro. Okay? Yan. Press natin to, then spray. Okay, yan ha. Tapos dito rin sa ilalim, spray din tayo. Okay. Ito, 50. Meron yata ako kanina. Okay. Saan ba yan? 300. Okay na isang daan. Okay, no? Ayan. Naglagay tayo ng silicone oil 1, 2. Siguraduhin natin may oil, mga airsoft. Okay? Tapos na unit na to, syempre, kahit naman budget meal siya, ina-upgrade pa rin naman natin. Naka-fine tuning to, naka-trigger job. Hindi nga lang natin ina-upgrade ng full upgrade kasi hindi siya worth it i-upgrade ng full upgrade. Okay? Gustuin man natin i-fix barrel natin siya, hindi magiging maganda.
pag Phoenix barrel mo siya kasi masisira yung unit pero yung barrel hindi pa. Kumbaga hindi balanse. Di ba? Sobrang tibay ng fixed outer barrel para ilagay sa kanya. Bandang huli, sira na yung unit, buhay pa yung fixed outer barrel. Napakamahal kasi ng fixed outer barrel. Kasi nga, budget meal tong unit na to. Pag i-fix outer barrel natin siya, magmamahal siya. Kahit i-fix outer barrel natin siya, hindi pa rin siya magiging kasing tibay, kasing lakas nung mga high-end version. Kasi China version po ito. Okay? Ngayon, upside down din, press down. 1, 2. Oy! Ano ba yan? Kita nyo mga ka-airsoft, bago to, no? Bago tong unit na to, pero meron agad defect. Kasi nga China. Akin na nga yung screwdriver, bakit wala? Huwag mo ibibigay sa akin yung screw sa mekaniko, ha? Yung screwdriver talaga para rito. Yung ganito. Tanungin mo sa kanila. Screwdriver na para sa shop talaga. Okay, no? Ito, saan lang natin? Nakakainis. Bago yung unit, pero masasalang ako sa hot seat. Lagyan natin ng silicone oil yung loob ng o-ring. Okay. Yan ang problema sa China unit. Diba, napansin nyo naman. Live to on cam, on real time. Walang, no edit to, kaya kung makikita nyo, yun. Nilagyan ko silicone oil. Makikita nyo, ganyan kahalagang silicone oil. Tignan natin, baka nawala yung leak, no? 1, 2. O yan, hindi yan yung sa mekaniko? Hindi, iba. Okay, ilagay mo lang dyan. O yan, mga hours po, naalis natin, no? O, kita nyo ganyan kahalaga yung silicone oil. Kaya wag nyong papabayan sa silicone oil, okay? Ngayon, maglalagay tayong bala, mga airsoft, no? So, kaya yung isang reload. Nandun. Nasaan? Reloaded? Oo, yung isa. Okay, no? Yan, maglagay tayo ng bala ngayon. Hatakin natin to pababa, then place your right thumb here para hindi mabasag to kung sakaling mabitawan mo. Hatak. Buti na lang nakalagay, di ba? Hatak, lagay po tayong bala. Using our reloader, magpapump lang po tayo. Okay. Maximum rounds nitong unit na to is 27, pero ang recommended ko po is 20 to 23 lang para ang spring natin hindi masira. Pasok sa unit. Ready to fire. Firing! Open slide mga ka-airsoft. Kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Napakaganda ng unit, napakasarap. Mag-e-enjoy ka, lalo na kung yung unit mga mid-class, no? Pero sa China unit, okay naman, kaya lang don't learn how to manage your expectations, no? Kumbaga, halimbawa, bumili ka ng budget meal, wag mong expect na yung performance niya magiging kasing lakas ng mga high-end. Malayo sa katotohanan yun, no? Pag bumili ka ng budget meal, talagang budget meal lang siya, no? Kumbaga, mura lang at hindi ganun ka-quality yung mga nakakasa sa kanya at saka yung mga structure niya. Pero, still puputok, magagamit mo naman. Pero, yun nga lang, hindi talaga niya kayang pantayan, hindi niya kayang tindigan yung mga mas malulupit sa kanya. Okay? Ano ba? Katulad nitong Glock 17 na high-end edition, full steel CNC. Ito naman, full metal alloy. O, yan, okay. O, unit natin ka-airsoft! Percival Mondragon. Hello, bossing. Salamat. Yung unit, syempre, bago mo itatabi. Ba't basa to? Yung unit, bago mo itatabi, punasan natin. Alisin natin yung wipe those excess oil. No? Wipe those excess oil. Tapos, yan, pati yung magazine.
Tapos, make sure walang lamang bala at dapat wala rin lamang hangin. Pasingawin natin. Oh, yan, diba? Oh, this unit, ready for packing and ready for shipping. Para sa ating ka-airsoft. Okay, next unit natin kay Sir Ruben Batak. Ay, grabe to. Batak. Sir Ruben Batak. Hindi, i-hard case. Meron. Ha? Meron. Meron naka-hard. Hindi, ibang variant yan. Si Sir Ruben Batak of Ilocos Sur. Grabe. Ano to? Laging hyper to. Hindi, joke lang Sir Ruben ha. Baka mapipikon ka. Pero laging hyper si Sir kasi batak siya. Hindi, joke lang Sir. Magandang hapon Sir Big Man, sabi ni Roy Jose. Okay, no, medyo tulog yung ating mga ka-airsoft. Sabi ni John Christopher Ercilio, good afternoon, boss. Big Man, good afternoon, bossing! Okay, yung mga magpapabati lang kayo mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, meron lang akong request sa inyo. Huwag nyo naman kalimutang i-share yung ating live video, no? Para naman maganda, maayos, dumami tayo sa ating community, at saka dumami yung makaalam yung sa pag-airsoft. Kung hindi naman po napakalaking abala para sa inyo yung nire-request ko na pag-share, pagbigyan nyo naman ako. Sana po ma-share nyo yung live video natin para, alam mo yun, para lahat ng mga, kasi ganito, ambag mo na lang yan sa ating community. Ano ba, wala ka pang airsoft, share mo, di ba? Ambag mo yan sa ating community para yung community ng airsoft manganak, dumami, tapos yumabong. O, di ba? Alam mo yung simpleng pag-share, napakagandang ambag mo yan para yung, ano ba, yung pinsan mo, nagbabalak pa lang bumiling airsoft, hindi mo alam. Matulungan natin siya. Di ba? Yung kapatid mo, nagbabalak pa lang bumiling airsoft or interesado pala siya, hindi mo lang alam, matulungan natin siya, di ba? Ma-guide natin. Paano ba yung tamang pagpili? Ano ba yung dapat piliin? Paano yung dapat paggamit? O, di ba? Hindi naman dingid sa alaman ninyo, tayo lang naman yung nagva-vlog ng airsoft, no? Tayo lang naman yung ganito na nagva-vlog, di ba? Kaya, yun lang, mga airsoft, no? Share niyo yung live video natin para marami pong mabuksan, no, ang pag-iisip regarding sa airsoft. Okay? So next unit natin, this is also a budget meal. This is a Glock 17 John Wick Taran Tactical Innovation. Actually, wala naman talaga nilabas na Glock 17 na John Wick, no? Dahil ito lang mga Chinese, yun nga, legal silang gumawa ng mga imitation, legal silang mag-produce ng mga copyright, mga copy replica na unit, kaya yun, kaya dito sa atin bawal, 'di ba? Bawal kasi meron tayong batas regarding sa fair ano yan? Fair competition, 'di ba? Hindi sila unfair competition, no? Okay, tinatakan nila ng John Wick, pero wala talagang lumabas na Glock na John Wick, ha. Ibig sabihin yung totoong John Wick, no. Wala talaga, pero tinatakan nila, okay? So yung unit, makikita nyo, Glock version pa rin. Same lang din sa Glock, pero ang pinagkaiba nila, this one, may tatak lang naman ng John Wick, no. Pero okay lang naman, kaya syempre don't expect kasi still yung start nitong video na to, pinakita ko yung ayan, no. Ayan, makikita nyo, ha. Tingnan nyo, budget meal na budget meal pa rin. Di ba? Recycled alloy. Tingnan nyo yung alloy. Tingnan nyo yung aluminum na ginamit. Recycled lang. Di ba? Habot pa naman yan, hindi na ba? Nagdilim na. Ganon? Sige, taas mong konti. Hindi dyan. Doon sa gilid. Okay. Yan. Ayan. Okay. Lagay mo sa ilalim. Ayan, no? Ayan, pakita ko sa inyo yung high-end ulit, ha. Para lang sa
for the sake of mga our viewers, no. Ayan, makita niyo yung high-end full steel CNC block. Di ba? Full steel CNC block. Tignan niyo yung low-end. Tignan niyo yung China. Alloy. Alloy na recycled alloy. Malalaman mo kung pag recycled alloy, yung alloy medyo madumi. Yung alloy hindi siya virgin na maputi. Medyo meron parang mapa-mapa, 'di ba? May mga imperfection talaga. This is the China version alloy, while this is the high-end version full steel CNC. Makikita niyo yung pagkakaiba, nasa sa inyo na 'yan, 'di ba? Ngayon kung ang hinahanap niyo China, no problem naman, kaya lang yun nga lang. Syempre, learn how to manage your expectations. Don't expect na sobrang tibay, sobrang lakas. Hindi kayang gawin ng budget meal yung sobrang lakas, sobrang tibay. Okay, press. Yan, lagay tayong oil. Kasta natin, ilock manually. Then, spray tayo sa nozzle. Okay. Then, release. Then, rest. Magazine. Press the valve. Then, spray. Ayan. Then, dito rin sa ilalim. Okay. Dalawa ang lalagyan sa magazine. 1, 2. Sa unit, dalawa rin. 1, 2. Okay? Sa Glock yun. Pero pag mga ibang unit, may unit na isa-isa lang. Okay. Lagyan natin ngayon ng gas. Sakto lang. Upside down. Press down. 1, 2. Okay. 2 seconds. Yung unit, mga ka-airsoft, this unit is naka-upgrade naman. Naka-fine tuning and naka-trigger job. Hindi nga lang ito naka-fix outer barrel, hindi siya naka-half-up rubber, hindi siya naka-hammer protection pad, at hindi siya naka-nozzle. Kasi, Glock po ito. Unang-una, ang hammer nito, no need for a hammer protection pad kasi hammerless na siya. Diba? Hindi mo kailangan ng ganun. Ngayon, budget meal lang kasi siya, hindi siya worth it i-upgrade ng fix outer barrel. Kasi, hindi siya magiging budget meal. Tataas yung presyo niya. Di ba? Kaya, yun yung mga pagkakaiba. Ngayon, mayroon na tong oil. Lagyan natin ng bala. At aking pababa. Then, pump lang po. Okay? Yan. Hindi na natin ganun pupunuin. Kasi test fire lang naman. So, maximum rounds, 27. Ang allowed lang, 20 to 23. Pwede na yan. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing mga ka-airsoft! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, siyempre, bago itatabi, sisiguraduhin natin na pupunasan natin. Kasi, yung mga kamay natin, hindi lang natin napapansin, minsan pasmado tayo, meron siyang mga acid. Para mawala yon at yung unit mo manatiling maganda, flawless, pupunasan mo. Tapos, bago itatabi, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin. Okay? Yung unit po ng ating ka-airsoft, Ruben Batak of Santa Calina, Ilocos Sur. Waiting for signal. Nangyari? Wala? Na ano? Wala na? Hindi, ano yung tawag dito? Nawala. Kanina pa? Hindi, ngayon lang. Wala pa rin? Sandali. Saan ba nakakonect ng internet? Nawala. Nawala eh. Kaya nawala. Nag-restart. Stop mo nito.